Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Napakabuti mo, O Panginoon, sapagkat patuloy mo pa rin binibigay ang magandang biyaya sa bawat araw. Ito yung kami magising. Bigyan kami ng pagkakataon na magbalik loob sa iyo, O Lord. Kapag ang aming misyon na paglingkuran ka, Panginoon. Ikaw ang dahilan sa bawat araw at sa bawat umaga, Panginoon. Nawa maisip namin na kami ginising mo. Pwede naman hindi, Lord. Pero dahil sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, eto gising kami, nawa mong namin gawin na magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, itawarin kami sa aming mga kasalanan, mga kahinaan, Panginoon. Tawarin mo kami, Panginoon. Tawarin mo kami, Panginoon. Ito mo kami nakahabag. At nawa ang bawat kahinaan namin, kung aming maging kalakasan, Panginoon, kung ito ang pagtagutan. Dalangin ko, Panginoon, na makakarinig ang December 25, 2025 Thursday Gospel. Ay, ituin mo, Panginoon, matanin sa puso namin ang iyong mensahe tungkol sa iyong salita. Ikaw, sa pasimula ay salita. Naging taong salita. Ang salita ng Diyos. Panginoon, bigyan mo ng liwanag aming isipan na ikaw ay isang totoong Diyos. Dapat sambahin at pagpapalakad. Maraming salamat, Panginoon. Tuloy kang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa Facebook Live na ito. Ikaw maitaas at mabigyan ng parangal. Come, Holy Spirit, tumigil ang Holy Spirit. Lord, ang iyong abang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento na daluyan ng mensahe. Ako'y makasalanan. Hinisin mo ako sa mga oras na ito, kahit sandali lang ay maunawaan namin ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa. Bigyan mo kami ng kababaang loob, Lord, sapagkat kapos kami sa kababaang loob. Bigyan mo kami ng kaunungan sapagkat kapos kami, Panginoon. Pupusin mo ang bawat isa, Panginoon. Ang banal na Espiritu. Tuloy kang kumilos, maitaas ang iyong pangalan sa Facebook Live nito. Hallelujah. Amen. Bigyan po natin ang parangal, ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos, magpangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos.
Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailan nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparoon siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nang nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging taong salita at siya'y narinahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siyang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakilala sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang misyon ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. Kamukha po ng Facebook Live. At ako po, Sister Angelica ng Bulacan, sa pokong Katoliko. At ang paninilayan po natin sa salita ng Diyos ay December 25, 2025, Thursday Gospel. So, ang kung makikita nyo po sa screen salitang salita. Ang word for the day ay salita. O, sa English ay word. Kasi po ang pagbasa natin ay mula kay San Juan tungkol sa chapter 1 verses 1 to 18. At tungkol po ito sa ang salita at naging tao ang salita. Sabi nga rito, from the very beginning, no? Likhain pa lang ng Diyos, naroon na yung salita. Kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ang Diyos. So, ang binabanggit ng salita rito ay ang Panginoong Hesus. So, hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoong Hesus, Diyos na siya. Kasama na siya ng Diyos Ama. Kaya nga kung papansinin nyo sa Genesis, nung nilikha ng Diyos Ama ang tao, di ba ang sabi niya, likhain natin ang tao, kawangis natin. So, hindi siya singular. Plural siya. May kasama ang Diyos Ama. Nung nilikha niya ang lahat. Ang sabi nga dito sa mabuting balita, walang hindi nalikha sa pamamagitan niya. At masasabi natin na napakahalaga ng salita niya. At binanggit din dito yung tungkol kay Juan Bautista na siya napauna upang ihanda ang daraan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi lang salita, siya ay ang ilaw. Ilaw ng sanlibutan. Ilaw nagbibigay ng liwanag, no? Tayong mga tao, pag gumagawa tayo ng kasalanan, tayo nagtatago sa dilim. So, kailangan natin ng linaw, liwanag mula sa Diyos. At, naging tao nga yung salita, no? Ang Panginoong Hesus, kaya nga siya ay nagkatawang tao upang ganapin ang kalooban ng Diyos Ama. Ang maipangaral ang salita ng Diyos, ang mailigtas ng sangkatauhan. At napuspos ng pag-ibig tayong lahat na tumanggap sa Kanya. Actually, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, talaga namang mapupuspos tayo ng pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na hindi mo mararanasan sa pag-ibig sa tao. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos
Diyos, ibang klase, no? Agape love, talaga, very unlimited ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya kamukha ng pag-ibig ng tao na pwedeng magbago, pwedeng magselos, pwedeng maiba. Pero kasi ang pag-ibig ng Diyos very faithful, napaka-faithful, napaka-tapat. Kahit na tayo ay nagkakasala, andyan siya, nagwe-wait sa atin, no? Naghihintay na tayo magbalik loob. At sabi niyo dito sa mabuting balita na kailan may walang nakakita sa Diyos, sabalit ipinakilala ng buktong na anak si Diyos na lubos na minamahal namin. Kasi ang ama at ang anak ay iisa. Kahit sa ating faith na as Catholic, meron tayong tinatawag na Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pero hindi na may ibig sabihin ng tatlo ang Diyos natin. Hindi, no? Isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Parang ganito lang yan eh. Yung, halimbawa, ako, Angelica, Dode, isa akong nanay, isa akong sekretary, isa akong treasurer, isa akong marami pwedeng maitawag sa akin title, pero ako pa rin yun. Ako ang nanay pag nasa bahay. Pag lumabas ako, meron akong trabaho, o kung ano yung may trabaho ko, ako pa rin yun. So, ibig sabihin, marami ng gawain. Pero yung isa pa rin, ako pa rin yun. So, ganun din ang Diyos. Bagamat, meron tayong kinikilalang Diyos Ama na lumikha, no? The Creator, at ang ating Panginoong Jesus, siya yung tinasabi nating Savior. At ang Banal na Espiritu ang patnubay, isang Diyos lang naman ang sinasamba natin. Amen. At alam natin na ito ang pinakamahalaga sa mabuting balita sa December 25. Na, di ba, inaalala nga natin yung Pasko sa ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus kasi siya yung ating tagapagligtas. At wag na wag tayong papayag na sinasabi na si Kristo ay isang propeta lamang. Siya yung pinakadakilang propeta na sinugo ng Diyos Ama. Hindi. Na si Kristo ay tao lamang. Hindi. Bilang mga Katoliko, ipaglaban natin na si Kristo ay Diyos. Ito na yung patunay itong binasa natin mula sa Juan, chapter 1. Sa pasimula pa sinabi, di ba? Sa pasimula pa, naroon ang salita. Diba? Kasama na ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ay pag wala yan sa Bible ng ibang sekta, lokohan na yun. Diba? Ibinigay nga ni Kristo ang kanyang buhay, tapos sasabihin mo, tao lang siya, propeta lang siya. Binigay na nga lahat ng, isinugo na nga lahat ng Diyos Ama, ang propeta, ang hari, kung sino-sino para yung kanyang itinalaga para ipakilala ang Diyos Ama. Pero walang nangyari, diba? Nagbabalik pa rin ang mga tao sa kasalanan. Hanggang sa ibinigay na niya yung kanyang bugtong na anak. Talagang tinodo na ng Diyos Ama yung kanyang pag-ibig. Eto na, ang kanyang minamahal na anak para sa atin, para sa ikatutubo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, hindi natin bibigyan ng pagsamba ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, si Jesus ay Diyos. Ako, ano ko yan, kundi ko yan talaga na ang Panginoong Jesus hindi ako papayag na ilalang ng si Kristo. Siya ay Diyos. Paano kung dumating ang pagkakataon na tayo husgahan? Sa araw ng paghuhusga, hindi ang Diyos amang maghuhusga, kundi ang Panginoong Jesus. O paano na yun? Hindi natin na-recognize ang Panginoong Jesus bilang Diyos. Tapos siya pala yung magiging tagahatol sa last day. So, ipaglaban natin na si Kristo ay Diyos. Ngayon, yung salita, kung sa atin naman, makapangyarihan talaga ang salita. Kasi dyan nilikha ng Diyos ang lahat Di ba sinabi ng Diyos Ama, magkaroon ng liwanag, ng dilim, ng mga dagat, ng langit, ng mga hayop, hanggang sa yun na nga, di ba, nilikha niya yung tao. So, may kapangyarihan yung salita ng Diyos. At sa tuwing yung sasabihin yung salita na magkaroon ng ganito, let there be light, ano sinasabi niya sa huli? It was good. Sabi niya, ang mabuti, maganda yung kanyang nilikha. Kaya tayo, mga tao, may kapangyarihan ng ating salita. Kaya dapat mag-iingat tayo sa pagbibitaw ng ating mga salita. Kasi may kapangyarihan to, pwede itong bumuhay o pumatay ng isang kaluluwa. Halimbawa, at tagal-tagal nyo nang magkasama, mag-asawa, magkaibigan,
Tapos meron ka lang nasabi na salita na hindi maganda, pwede yung sirain ng relasyon. Yung mga bully, binubuli natin yung kapwa natin, tapos magpapakamatay, no? Dahil hindi na niya kinaya yung bully. Yung pagsasabi sa kanya na kung ano-ano eh. Kasi nga may kapangyarihan natin salita. Kapag halimbawa sinabi natin, itong 2026, magbabago na ako, magbabagong buhay na ako, New Year resolution ko, kailangan magkaroon ng kapangyarihan yun. Kung bigla pagdating ng 2026, sabi mo, next time na lang ako, next year na lang ako, next month na lang ako magdadayet, di ba? O next year na lang ako magpapatawad. May kapangyarihan ng ating salita. Kasi sa salita, ano man ang nanggagaling sa ating puso, yun ang sinasabi natin, di ba? Pag galit tayo, ando sa puso natin, ito yung galit natin, sinasabi natin yan. Kaya magkapangyarihan talaga yung ating salita na binibigyan. Kaya dapat ang lumalabas sa ating bibig ay mga salitang nagbibigay puri sa ating Diyos. Amen. Yung mga salita yan na mga gandang salita na nakikita mo na nandun ng Panginoon. Mga salitang magalang, sabi nga, mga salitang nakakapuri, malinis. Amen. Yung mga walang kwentang salita na hindi naman nag-glorify sa Diyos, iwasan na natin yun. Lalo na wag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa ating mga salita na walang kabuluhan. Sapagkat isa yan sa mga 10 utos ng Diyos na wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Minsan di ba ginagawa nating Diyos ko, Pexma sa ngalan ng Diyos. Hindi ba? Wag. Sapagkat ang pangalan pa lang ng Diyos, banal na yan eh. Nire-respeto na yan eh. Pinibigyan papuri na. So, wag natin gagamitin na, oh my God, wag natin gawing expression. Sapagkat dapat binabanggit ang salita ang pangalan ng Diyos to glorify God. To glorify God. Yun dapat ang ginagawa ng natin. Kaya, kasi yung salita na yan, di ba sabi nga, yan ay Diyos. Kaya kailangan maging maingat tayo. Kasi alam natin na ating dila, sa lahat ng parte ng ating katawan, ang ating dila talaga ang masasabi nating napakamakamandag. Diba? Ikinumpara nga ng Biblia ang dila natin para sa isang palitong posporo. Yung palito ng posporo, napakaliit lang yan. Pero pag yan isindihan mo, pwede yung sunugin ang buong bukid, buong asyenda, buong lunsod, buong bahay. Maliit lang yan, ha? Yan ang dila natin. Kapag nagsalita tayo, talaga namang diba, lagab-lab. Pwedeng pumatay ng tao, no? Diba? O kaya naman, yung salita natin, minsan nga, hindi na nga lang sa salita eh. Sa chat na lang. Diba? Minsan hindi mo nakakausap ng personal yung tao, sa chat na lang eh. Minsan nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Kasi, tandaan natin lagi na kapag meron tayong ka-chat, yung ka-chat natin, kapag nag-send siya ng message, yung nagbabasa, nagbibigay ng emosyon, nagbibigay ng interpretasyon. Kaya kung halimbawa, nag-chat sa'yo na sinabi niya na, hindi kita gusto, ayaw ko sa'yo. Tapos, syempre, ang dating sa'yo nun eh, hindi mo ko gusto, ayaw mo sa akin. Yung pala, may karuktong pa yun. Diba? O kaya naman sinabi niya, alam mo, mabait ka sana, kaya lang ganito yung ginawa mo sa akin, ganyan. Syempre, pag nabasa mo yun, yung magkakaroon tayo nagbibigay ng interpretation, yung minsan nagiging mapaghusga tayo. Actually, sa salita pa lang, nagiging mapaghusga na tayo. Sinasabi natin na, siya ganyan, siya ganun. Diba? Kaya, talaga yung dila. Kaya nga, diba, yung bibig natin, bago lumabas yung dila na yan, meron pang ipin. Meron pang bibig na sasanggalang bago natin maibuka. Pero wala. Sabi nga, kung gusto mo malaman ang nasa puso ng tao, galitin mo. Tingnan natin kung paano yung magsasalita. Kahit pa sabihin mo, professional yan. Pag yan nagalit, tingnan natin kung, diba? Kaya nga, ang salita ay pinag-iingatan. Pinag-iingatan sapagkat may kapangyarihan. Diba? So, nagsisimula ang lahat minsan sa pakikinig. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa pakikinig. Diyan tayo nagbago, nagbalik loob. Amen.
Kaya nga mahalaga na araw-araw tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, ng gospel. Kasi nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Kapag tayo ay nakikinig ng homily, o kaya nagbabasa ng Bible, ayun, masasabi natin na ang salita ng Diyos ang binibigay dito. Okay, so napakahalaga nun. Napakahalaga na talagang bigyan natin ng halaga ang salita ng Panginoon. Amen. So, yun lang po, no? Pinapaalala lang sa atin yung salita, ingatan natin, na lumalabas sa bibig natin, yung mag-glorify ang Diyos. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Ang mga salitang binibitawan namin ay may kapangyarihan. Tulungan mo kami na ang bawat salita na lalabas sa aming bibig ay na manggagaling sa aming puso ay mag-glorify ka, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa tayo nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintuloy sa tukso, kaya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So maraming po salamat. Pakishare na lang po on December 25, 2025 sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na maibahagi natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay nakakapagpagaling, ang salita ng Diyos ay nakapagbigay ng pag-asa, ang salita ng Diyos ang gabay salita. Muli, maraming salamat. Susunod na po ang December 26, 2025 Saturday, Friday Gospel. Maraming salamat. To God be the glory.